Magpapanan pro ka ba pero hindi mo alam kung anong mga qualification, magkano ang gagastusin, at ano-ano ang mga requirements at paano ang process. So ang video na ito ay para sa iyo. Una, mayroon mga qualifications bago ka makakapagkuha ng driver's license. Inililinaw ko lang ha, hindi pwedeng rumikta sa professional driver's license. Kailangan nyo munang kumuha ng non-pro. Ayan. So ang requirements sa pagkuha ng non-pro driver's license ay ang student permit. Ayan, kailangan mo ng student permit at medical, tapos yung practical driving course. So PDC, makukuha mo yan sa mga driving school na accredited ni LTO. Ayan yung ilan sa mga requirements. So mayroon din mga qualifications. Siyempre dapat 17 years old and above ka na. Kung ikaw ay foreigner, 18 years old pataas. Tapos at least marunong magbasa at magsulat ng English o Tagalog, nakapasa ng practical driving course, tapos mayroong holder ka na dapat ng student permit at least 1 month. Ayan, so dapat din ay physically and mentally fit ka para mag-drive ng motor vehicle. Ayan, yung mga ilan sa mga qualification. Ngayon, mag-proceed na tayo sa process. Ayan, so sa process, pumunta ka sa LTO, mag-fill up ka ng EPL o application for driver's license. Makukuha mo yan mismo sa LTO offices. Ayan, tapos isama mo lahat ng mga requirements mo, isubmit mo sa evaluator. May mayroong mga LTO na kailangan ng queue number, appointment, ganon, pero usually karamihan naman pwede na yung walk-in. Take note lang ha, kailangan nyo mismo magpunta sa mga LTO licensing offices, hindi pwedeng online. Okay? Yan. So, kapag mayroon ka na, kapag nakapag-fill up ka ng application for driver's license, make sure may dala kayong ballpen kasi medyo pahirapan ang maghanap ng ballpen sa LTO. Minsan busy yan. May mga ballpen naman doon, kaya lang minsan nag-aantay ka pa. Yan. So, mas okay may dala na kayong ballpen. Kapag nandun ka na, napilapan mo na application for driver's license, isubmit mo na sa evaluator. Ayan, umupo ka muna. Tatawagin ka na lamang. Pagka-submit mo sa evaluator, tatawagin ka, magbabayad ka sa kahera. 100 pesos ang babayaran mo para sa theoretical exam. Okay? Ito yung mag-exam ka sa computer. Exam na yon, 60 items, dapat makakuha ka na at least 48 na tama. Kapag nakapasa ka sa computerized exam, tatawagin ka sa practical exam. Ito yung magdadrive ka na mismo sa LTO. Yan. So, huwag kayong kabahan. Yan. Kasi baka bumagsak kayo kapag pero kapag nakapag-practical driving course ka naman, nasa accredited ni LTO na driving school, usually hindi ka naman nakakabahan pag ganyan. Yan. Tapos kapag nakapasa ka naman sa practical exam, magbabayad ka ulit sa kahera. Ayan. Pagkatapos, tatawagin ka ulit sa biometric na. Ito yung pipicturean ka, mag-signature ka, mag-thumb mark ka. Ayan. Tapos pagkatapos, antay ka na lamang na ilang minuto, releasing na. So, ayan. Magkano naman yung gagastusin? Ayan, ilan yung mga katanungan natin. Magkano magagastos? Akala nila napakamahal. Sa practical driving course, kapag code A, ibig sabihin motor, ayan, more or less nasa 2,000 to 3,000 pesos. So, depende sa driving school na papuntahan nyo. Kaya mas okay mag-inquire kayo ng maraming driving school. Kapag code B, ito yung mga 4 wheels, no? More or less nasa 4K to 5K. Ayan, meron mas mura. Basta maghanap lang kayo ng mga driving school na mas okay para may pagpipilian na kayo. Mas maraming driving school. Ayan. So yan yung isa sa gastusin. Sa LTO, gagastos ka ng 585 dun sa driver's license, 100 sa exam. Ayan yung gagastusin niyo. So computerin niyo na lang, wala akong calculator dito. Tapos kung wala kang dalang motor or sakyan, magbabayad ka doon ng rent. Ayan, magre-rent ka ng motor, 150 yata. So ayan, so, hindi siya lalayo doon. 150, tapos sa 4 wheels 300. So ayan, mas okay may dala kayong motor or sakyan para hindi na kayo magre-renta, tsaka mas kabisado nyo yung sakyan nyo, di ba? Baka maya kasi ma-rentahan nyo doon sa LTO, pupugak-pugak, mamamatayin ka, walang preno, doon ka pababagsak. Ayan. Tapos sa medical 400 siguro, mga ganyan to 500. So ayan yung gagastusin ninyo sa pagkuha ng non-pro
driver's license, sa pagpapakonvert ng student permit to non-pro driver's license. So take note lang guys, hindi yan eksakto yung gagastusin mo, pero hindi siya lalayo dyan. Ito ay guide lamang sa pagkuha ng non-pro driver's license. So sa pag-e-exam, dapat mag-review kayo sa reviewer, marami yan sa YouTube, para siguradong makapasa kayo. So hindi madali, kasi kung bumagsak ka, babalik ka na ulit kinaumagahan. So sayang yung pag-absent mo sa trabaho, pagpa-appointment mo, tapos babagsak ka lang, babayad ka ulit 100 ulit yon. So ayun, para sa mga friends natin na nag-aabang ng video tungkol sa pagpapakonvert ng student permit to non-pro, ayan na po, sharing is caring.